Tapos, si Willie Revillame, ito yung pinaka nakakatawa sa lahat. Si Willie Revillame, paano siya nakapasok? Minsan napapaisip na talaga ako eh. Ano bang meron sa... Alam niyo, nakakatawa yung tinanong one time si Willie Revillame. Tinanong siya, ano kung plataforma nyo? Wala akong plataforma. Hindi pa ako senador eh, kaya wala akong plataforma. Diyos ko, gusto kong ma-stress. Gusto kong magwala eh, nung narinig ko eh. Oo, sabi niya, wala pa akong plataforma. Kasi hindi pa ako senador. Kaya wala pa akong plataforma. Talaga ba? Diyos ko, nakakairita. Gusto kong magwala eh. Ba't naman ganon? Lakas eh yo. Pangilan siya? 1, 2, 3, 4. Pang-anim. Willie Revillame talaga. Magdadagdag pa kayo na isang katulad ni Robin Padilla sa Senado? Matakot naman ho kayo para sa Pilipinas. Ilaglag nyo na ho itong si Willie Revillame. Ako may gutob na feeling ko masakit na ang ulo ngayon ni Rodrigo Roa Duterte. Malaki ang problema ni Rodrigo Roa Duterte. Feeling ko mga kochero, one of these days ay magpe-fentanyl na siya ulit. Baka magkabit na naman siya ng isang buong patch. I've been to paradise, but I've never been to me. O, ganun ang drama niya. Bakit? Bakit kanyo, mga kochero? Matindi to eh. Malaking problema to eh. Itong kanyang hinaharap, mga kochero. Eto, may bagong survey. Tulfo Brothers still on top of latest Okta senatorial survey. So ngayon, panahon ng eleksyon, feeling ko gagamit ulihan ng fentanyl. Malaking problema tong kanyang pinapasok ngayon. Kasi yung mga kandidato niya, ay wala. Ang pumasok lang, ang sure na posibleng pumasok, si Bongo. Ito, bagong survey ng Okta. Ayan January 25 to 31, 2025. Tapos, lakas ng dalawang Tulfo. Dynasty na sila. Tatlo sila doon, senador. Magkakapatid, Dynasty, Tulfo Erwin, Tulfo Ben, si Bongo, may isa na si Digong, si Bongo. Tito Soto, alyansa yan. Willie Revillame, ano yan? Duterte yan. Alyansa, Duterte. Yan, si Amy. Alyansa. 4 out of 12. Ay, hindi pala 12. Ilan ba sila? Parang 10 lang yata sila. 4 out of 10. Pero mga kochero, nanganganib pa yan. Si Bato de la Rosa. Ano ba siya? 12 to 16, no? Pwede pa siyang malaglag. 12 to 16. Pwede siyang matalo ni Kiko Pangilinan. Ayon sa survey. Pero ang sureball dito, si Bongo. Sureball na yan. Kasi top 3 siya eh. So kahit bumagsak siya, ang safe niya is around 6. 6 or siguro mga lower 8 or lower 9. Pinakamalala niya siguro pag bumagsak pa si Bongo, pinakamalala niya mga 9. Yan, sureball yan. So yung assistant ni Digong, sureball papasok yan. Tapos si Willie Revillame, ito yung pinaka nakakatawa sa lahat. Si Willie Revillame, paano siya nakapasok? Minsan napapaisip na talaga ako eh. Ano bang meron sa... Alam niyo, nakakatawa yung tinanong one time si Willie Revillame. Tinanong siya, ano kung plataforma nyo? Wala akong plataforma. Hindi pa ako senador eh, kaya wala akong plataforma. Diyos ko, gusto kong ma-stress. Gusto kong magwala eh, nung narinig ko eh. Oo, sabi niya, wala pa akong plataforma. Kasi hindi pa ako senador. Kaya wala pa akong plataforma. Talaga ba? Diyos ko, nakakairita. Gusto kong magwala eh. Ba't naman ganon? Lakas eh yo. Pangilan siya? 1, 2, 3, 4. Pang-anim. Willie Revillame talaga. Magdadagdag pa kayo na isang katulad ni Robin Padilla sa Senado? Matakot naman ho kayo para sa Pilipinas. Ilaglag nyo na ho itong si Willie Revillame. Diyos ko, senador pa. Senador, mga kochero. Imagine mga kochero, ang senador ay gumagawa ng polisiya hindi lang para sa distrito, para sa buong bansa. Gigiling-giling. Baka sasayaw siya doon, giling-giling. Nakaka-stress, guys. Pero ang lakas ni Tulfo, yung dalawang magkapatid, 70 tsaka 60. Dati nagnanumber 2 si Tito Soto eh, dati yan. Ngayon hindi na. Si Ben Tulfo na. Si Bato nanganganib na to. So mataas ang posibilidad na bumagsak to si Bato. Malalaglag yan si Bato. Mataas ang posibilidad niyan. Si Amy may possibility pero mababa. 12 hanggang kay Abalos. Ayan, buti si Abalos nakapasok, no? Hanggang kay Abalos, ayan. Pero most of ng mga nag-top sa survey this time, Tulfo, ito, Alyansa. 10 sa Alyansa, no? Hindi. Lakas. Ang lakas ng Alyansa, guys. Ang lakas. Kahit ito yung mga Ayan si Erwin Tulfo, mga kochero. Yan yung mga numero na kahit anong paninira mo, wala na mangyayari. Yung ganyan numero. Yung ganyan, wala na yan. Kahit anong paninira mo dyan,
Mananalo yan. Pag ganyan numero, let's say magtuloy-tuloy hanggang election day, kahit anong paninira mo dyan, tuloy, wala na yan. Imagine mga kochero imagine siniraan na siya sa kanyang citizenship, siniraan na siya dun sa kanyang pagti-TNT, siniraan na lahat na lang pwedeng pangsira, ipinanira na. Nag-number 1 pa rin, 70%. 70% according sa survey. Medyo ano na yan, medyo ano na yan, matindi-tindi na yan guys. Oo. Medyo hindi na ano yan. Hindi nyo na matitinag yan. Si Bongo, tibay rin, no? Linta. Itong first 6, mga kochero, yung first 6 na yan, safe na yan. Oo, yung mga first 6 na yan, wala ka nang anuhin dyan. Medyo safe ka na dyan. Safe ka na dyan sa first 6 na yan. Imagine, no? Si Bongo nakikiride lang dun sa Malasakit Center. Tapos number 3. Eto, mga kochero, eto, legit, mga kochero. Kung meron mang sinasabi ang mga DDS na ginagamit ang programa ng gobyerno para magpasikat in aid of elections, si Bongo ang gumawa nun, yung in aid of elections. Di ba binibintang nila sa mga nasa kamera? Ay, yung mga kongresista dyan, kaya nag-akap yan in aid of elections yan eh. Blah, 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 blah. Mga kochero, no. Kasi DSWD yun. Ang gumamit talaga ng programa ng gobyerno para magpasikat in aid of elections ay si Bongo. Si Bongo talaga yan. Ikinabit niya yung sarili niya bilang health advocate. Hindi naman siya, wala naman siyang alam dun eh. Ang alam lang niya, magbukas ang Malasakit Center. Nakakatawa pa nga yan, yung Malasakit Center, walang silbi yan kung tutuusin eh. Walang kwenta yan eh. Kasi ang pondo niyan nanggagaling sa DSWD, sa PhilHealth, sa PCSO. Wala talagang silbi yan. Kaya mga kochero, sa totoong buhay, hindi ko lang marami nabubudol si Bongo. So yun na lang yun. Marami siya nabudol eh. Pero yun talaga yun. Yun talaga yung purpose nun. In aid of elections talaga yun. Minsan nga naiisip ko, kaya lang pinasa ni Digong yung Malasakit Center law, para magkaroon ng angkla yung political career ni Bongo. Kasi wala namang kung tutuusin mga kochero, walang angkla yung political career ni Bongo maliban sa Malasakit. Pag ang Malasakit na-repeal, walang Bongo. Which actually, alam nyo, tutuusin, dapat yung Malasakit Center, i-repeal na yan. Walang kwenta talaga yan. I-absorb na lang yan ng DOH kasi yun naman talaga yun eh. Yun naman talaga yung Malasakit Center. Guarantee letter lang yan para sa mga indigents. Yun talaga yun. Guarantee letter lang yun. Imagine mga kochero, si PCSO naghihiwalay ng pondo para kay Malasakit. Si DOH ganun din. Si DSWD ganun din. Hiwalay ng pondo yun para kay Malasakit. Tapos aangkinin ni Bongo, sabihin niya, Mr. Malasakit! So, ako, I'm campaigning against him. Hindi lang yan. Aso kasi ni Digong yan eh. Wala naman sariling utak yan, aso ni Digong yan. Silang dalawa ni Bato. Mga aso ni Digong yan. Sila yung mga representative ni Digong sa Senado. Sila yung mga mga mata, mga kamay, mga paa ni Rodrigo Duterte sa Senado. Kung ano yung sasabihin ni Digong, yun lang din ang gagawin nila. Wala sila ibang gagawin. Yan, si Bongo. Pero talaga pinaka nakakatawa tong kay Willie Revillame. Paano napasok tong mukong na to? I mean, seriously, wala na ba talagang iba? May shortage ba tayo ng maayos-ayos na kandidato? Willie Revillame talaga? Diba? Wala namang, I mean, dito sa ilalim. Diba? Bakit hindi si Doc Willie? Hindi ko naiintindihan kung paano tumatakbo itong mga survey na to. Hindi ko alam kung kung sino audience itong mga na to. Kung saan lang kinuha yung sample size nila. Pero nakakalungkot na merong boboto kay Willie Revillame. Magpapasok na naman kayo ng isang payaso dyan sa loob ng Senado. Seriously. Giling-giling. Nakakairita. Pero mga kochero, hindi lang po itong survey na lumabas recently tungkol sa senatorial elections na nagpapakita na medyo matibay talaga ang alyansa. Kasi mga kochero, ito naman yung isa sa SWS. Wala mga kochero, malakas talaga si Erwin Tulfo. Lakas talaga. Wala tayong magagawa. Yan na yun. Sure na yan. Sure win na yan si Erwin Tulfo. Dito, number 2 si Tito Soto, Lito Lapid, and then Bongo. Consistent siya sa 4. 4 din siya. At dito 3 siya eh. Dito 4 siya. Lacson, Ben Tulfo. Number 2 si Ben Tulfo sa Okta. Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Abby Binay, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Willie Revillame. Ayan no. Willie Revillame. And Kiko Pangilinan. Dito medyo pasok si Kiko Pangilinan. Dito naman sa saan ba to? Sa SWS. Ilan dito ang alyansa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walo lang dito. Walo lang dito sa sa alyansa. Ang nalaglag na alyansa dito, si Abby Binay. Si Abby Binay tsaka si Amy Marcos dito sa sa SWS survey. Marcoleta, hindi ko alam. Eto, pang 24, si Marcoleta.
Philip Salvador, ayan, malaki problema ni Rodrigo Duterte kasi halos lahat ng mga kandidato niya nasa ilalim.